Today's video mga boss ay magre-review tayo ng power bank na walang battery. Kakaiba yun na. Pero eto guys, wala siyang battery. Mamaya malalaman nyo kung bakit wala siyang battery. So ito guys ay from Extar PB2SL-V2. Malamang meron siyang version 1. So eto guys, subukan natin. 2-in-1 power bank charger. Maganda to guys. Buksan natin. Yan siya. Then, yung kanyang user manual. Okay, so ito guys yung power bank. Yan lang siya guys. Napakagaan na power bank. Then, yung kanyang charging cable. Yan lang guys yung kasama sa loob ng box. Yan, mating katalinan. Yan. Yun. So, tingnan natin. Mahaba. 1 metro. Type A, then Type C. Then ito guys yung power bank. Di na natin babasahin kanyang manual. So ito, maliit, napakagaan. As in, wala siyang battery guys. Bakit wala siyang battery? Fairness guys, talagang napakagaan niya. Kasi wala siyang battery. Sa likod ay yung additional na detail. So dadalawa lang yung kanyang port. Yung kanyang input, ito guys, in then out. Type C ay supported siya ng power delivery 3.0, quick charge 3.0, 5V 3A and 9V 3A. So kung supported siya ng power delivery, ibig sabihin makakapaglabas siya ng 12V. Okay, so ituloy natin. Nasa 4.2V, 2A. USB-A, eto guys, ay supported din siya ng quick charge 3.0, 5V 3A, 12V, 9V 2A, and yun na, 12V 1.5A. So kahit type A lang siya, 3.0 na rin siya. Then supported pa ng quick charge. Yung USB-C output, eto guys, input then output. So dyan natin siya i-charge. Supported ng power delivery 3.0 and quick charge 3.0. Yan ha. 5V 3A, 9V 2A, 12V. Yun. Tama yung sinabi ko kanina. So kahit yung type A and type C, supported siya ng power delivery. So kaya niyang maglabas ng 12V, 1.5A. Alam nyo guys, yung mga power bank natin na luma at nasisira yung kanyang battery, sa totoo lang guys, hindi naman lahat ay nasisira yung battery niya. Meron yung mga malalakas pa, yung iba humihina. So yun yung dahilan kung bakit ayaw na mag-charge, hindi na tumatagal yung kanyang karga, kasi nga yung iba ay kinakain yung laman ng ibang battery. So pwede natin siyang katay-katayin at gamitin pa yung okay. So ito, meron sa akin 18650 at 21700. So ito yung medyo mahina na pero chinarge ko pa rin. Then ito yung okay pa. So pwede silang gamitin sa power bank na to. So kung may luma kayong battery, luma kayong power bank na ganito yung kanyang format na battery, pwede nyo gamitin. Ayan ito. Yung battery nito ay ganito. So pag humina na, malamang siguro 2 or 3 yung nakalagay dyan kasi matagal malobat. So dito guys, matatanggal to kasi magnetic siya. Ayun. So ewan ko lang kung mabagsak to kung mabubuksan. Malakas naman yung magnet oh. Tingnan nyo. Lakas. Bukan natin. Hindi naman mabuksan. So ewan ko lang kung meron siyang laman na battery kung mabubuksan. Meron siyang extension. Tapos nandito yung kanyang spring sa loob. Ayan. Kung 18650 gagamitin natin, nakalagay ito. Ayun o. So dapat aware tayo sa kanyang polarity. Huwag baliktad. Ito yung negative at positive. Makikita naman dito guys, negative and positive. So kung yung battery natin, meron namang siyang sign, negative at positive. Yan, para sa mga hindi alam. Okay, tapos itong tali na to, huwag pong ganyan, huwag pong ganyan. Hindi. Nakalagay yan para kung ilalagay natin yung battery at magpapalit tayo, mas easy siya. Yan o. Subukan natin. Yan, kung papalitan natin, hilahin lang natin yun. Tapos, kung 21700 or yung mas malilit pa dito, for me, okay lang naman na hindi ko natanggal kasi saktong-sakto mag-fit siya. Para kahit mabagsak, hindi magkaroon ng loss. Then, dito sa side, nandito yung kanyang switch. Eto, meron siyang button dito.
Then meron siyang digital display dyan. Subukan natin. Lagay natin to para may fit. Pwede baliktad to guys. Yan. Okay, subukan natin yung mas maliit. Okay, subukan natin maliit. Mausado na to guys, gamit na. Subukan natin ilagay. Then tapos kung 18650 yung gagamitin natin para hindi siya alog-alog, meron siyang lock dito. Parang spacer niya, you know. Para hindi naman nakalagay, hindi balik natin gano'n. Nagmukhang power bank. Mabigat na siya ngayon kasi meron ng battery. So pindutin natin para makita natin yung status ng battery. 68%, tapos yung ampere pag out, 5.0 yung lumalabas. Paano naman kung malaki yung isang kasama? So pwede lang. Check natin kung nagbago yung kanyang SOC, state of charge. Subukan natin sa mas malaki. Okay, ngayon mag-evaluate yan. Ayun, naging 66%, tumaas. Subukan natin tanggalin yung isa kung magbabago. Para magre-reset siya, you know, 75%. Pero para sa akin, mas maganda parehas na maliit or parehas na malaki. Para parehas yung kanyang SOC or state of charge. From X-Star. Subukan natin. Magnetic siya guys. Oh. Kapag malaki pala, nalimutan ko, babalik natin ganun. Para may fit. Para hindi alog-alog. Subukan natin pang charge ng cellphone. Check natin kung automatic. Matic ba yan? Yan, matic nga. So makita natin dito kung ilang ampere yung lumalabas. Yan o, 1.0 ampere. Na-activate yung kanyang quick charge. Try natin dito sa isa. Check natin kung ilan yung kinakain ng phone ito. 1.0 pa rin. 0.9. Galing. Ganda kasi mariread na niya kung ilang ampere yung lumalabas sa kanya at kinakain ng phone. Check lang natin kung ma-activate niya yung book charging. Minsan kasi pwede. Wala. So hindi na natin kailangang i-capacity test to guys kasi para sa may mga power bank na merong built-in battery. Pero ito kasi ay selectable yung battery niya. Subukan naman natin sa kanyang Type-C. Yan. Yung Type-C kasi na port niya ay yun yung kanyang in-out. Try natin. Ayun, tumaas. Mas mataas yung kanyang yung kanyang Type-C. Ayan, 5.2 volt. Minsan kasi nagluloko na rin itong port ito. Nasa 2.7 ampere. Lakas ano? Alam nyo guys, yung mga power bank kasi natin na luma na, pag mahina na yung battery, hindi na tumatanggap yung kanyang battery ng charge, hindi naman lahat-lahat ay sira. Yung 5 battery niya, malamang ay 3 yung sira, 2 yung pwede pa. So pwede pa natin magamit. Kahit 80% pa lang magamit pa natin yung lakas ng battery niya. So nadadamay yung buong power bank na natatapon. So dito, pag mahina yung battery lang talaga ang tatanggalin mo at syempre tatapon mo na kasi mahina na nga. Ngayon, pwede mong palitan, pwede kang bumili ng ganito. Ayan. Maganda to kasi nga ay battery lang yung matatapon yung buong unit hindi. Pwede kang bumili ng battery lang tapos yun idadagdag mo dito. Subukan natin. You know, 100%. Subukan natin ulit. Ay, saksak. You know. So, pwede natin i-charge yung battery separate sa mga charger. Pwede rin natin dito i-charge yung battery na niya mismo. Then, subukan naman natin siya i-charge. Mas maganda kasi yung malalaking battery, mas matagal yung kanyang runtime. Okay? Mas maganda itago natin yung kanyang tali para hindi mahila. Okay? Then, dito natin siya i-charge sa kanyang in-out na Type-C.
Bawa natin kung ano yung pinakamalakas na charging current niya. 1.7. Okay. Try natin yung iba pa. Ano pa yung pinakamalakas dito? Try natin ito. Okay. Huwag natin kalimutan na pindutin yung kanyang button para makita natin yung state of charge. Yung battery. State of charge lang, yung state of health, hindi niya makikita. 50%. Okay. 1.2. Subukan natin pitin. 1.1, 1.2. So hanggang 1.1, 1.2 lang talaga. So para sa mga interested na bumili ng ganitong power bank ni X-Star, PB2SL V2, nakalagay po sa description box. Puntahan nyo na lang po para sa detail at price ni X-Star. At siya nga pala guys, para sa umabot dito sa dulo, hindi ko na po siya bubuksan, hindi ko na po kakalas-kalasin para lang makita yung loob. On the next video ay ipapamigay natin to. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Next time ulit, paalam muna. Bye-bye!